Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1681 hanggang 1690. Boom boom boom. Sunod-sunod ang mga pagsabog na ikinakunot ng noo ni Severin at kakaiba ang pakiramdam. Maraming tao ang lumabas, at gayon din si Severin. Lumipad siya sa langit at nakarating sa tuktok ng isang bundok. Maliban kay Wulrich, marami ng elder at disipulo ang naroon. Tumanggaw siya kay Severin nang makita niya si Severin. Tumanggaw rin si Severin at tumingin sa harapan. Doon, nakita niya si Gilda na walang humpay na umaatake sa bangin sa kanyang harapan na para bang sinusubukan nitong ilabas ang kanyang galit. Hindi siya gumamit ng espiritual na enerhiya sa kanyang pag-atake, ngunit ang bangin ay halos nawasak. My gosh, what's with Gilda? Bakit galit na galit siya? Naguguluhan na tanong ng isang babaeng disipulo. Parang naging level 4 Royal Saint na siya. Paano nangyari iyon? Paano siya naging mabilis? Natarante rin ang isang guardian. Sinabi ni Wulrich, wala nang sakit ang anak ko. Kabilugan ng buwan kagabi at nagkaroon ng kakaibang sandali kung saan naging hindi matatag ang espiritual na enerhiya sa hangin. Patuloy itong pumasok sa katawan ni Gilda at tinulungan siyang makalusot hanggang sa level 4 Royal Saint. Mas bumuti na ang pakiramdam niya ngayon at ibang-iba na sa dati. Sa palagay ko ay hindi na siya mawalan ng malay. Hahaha. Ang galing. Nagtagumpay na siya sa wakas. Maraming alagad ang taos pusong nakaramdam ng kasiyahan para kay Gilda. Sus, ang level niya ay tumataas ng husto. Siguradong kinikilig siya dito. Ang ilan sa mga alagad ay naiinggit sa pag-unlad ni Gilda. Pero bakit pakiramdam ko hindi siya masaya? Habang ang ilan ay nakakaramdam ng mabangis na vibe sa pag-atake ni Gilda at napansin na may mali. Paano kaya iyon? Gagawin namin ang lahat para mangyari iyon sa amin. Ito ay isang maharlikang santo, ang pinag-uusapan natin. Karaniwan, aabutin ng hindi mabilang na mga taon upang lumipat sa susunod na antas para sa maharlikang santo. Ngayon nangyari ito sa magdamag para sa kanya, na isang himala. Karamihan sa kanila ay nag-isip na si Gilda ay lubos na nasiyahan sa tagumpay at nagpatuloy sa paggawa ng isang bagay na kakaiba. Talagang magandang balita ang malaman na wala ng sakit si Gilda. Napakabata pa niya. Sa tingin ko ay halos kasing lakas siya ng pinakamalakas na henyo sa sekta. May nagsabi, sige, tama na. Tuwang-tuwa si Gilda na magkaroon ng tagumpay ng napakabilis. Kinawayan ni Wulrich ang kanyang kamay at sinabi sa lahat na oras na para umalis sila. Tumingin si Severin kay Gilda at umalis kasama ang iba pang mga disipulo. Saglit na nagpakawala ng hangin, sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Gilda at bumalik. Sa mga sumunod na araw, maayos at normal ang kanyang pakiramdam. Tulad ng sinabi ni Wulrich, ang kanyang katawan ay gumaling. Noong nakaraan, siya ay nawalan ng malay 3 beses sa isang araw, at habang lumilipas ang panahon, siya ay mananatiling walang malay. Gayunpaman, hindi na ito nangyari pagkatapos niyang magtagumpay. Nakaramdam siya ng lakas at sigla. Gilda, kumusta ka na? Sa tingin ko, wala ka ng sakit tulad noong nakikita namin na palagi kang nawawalan ng malay sa loob ng maraming araw. Pumunta si Wulrich sa kwarto ni Gilda at nagmamalasakit na nagtanong. Si Gilda ay palaging isang mabuting babae at lubos na iginagalang ang kanyang ama. Pagkaraan ng maraming araw na pag-iisip, napagkasunduan niya ito at hindi na sinisisi ang kanyang ama. Alam niyang ganoon din ang gagawin niya kung siya ang nasa katayuan ng kanyang ama. Nakangiting sabi ni Gilda. Oo, mas maayos na ang pakiramdam ko. Karaniwan, wala akong malay kahit kalahati ng oras sa umaga at kailangan ko ring matulog sa gabi. Pero hindi na ngayon. Hindi na ako inaantok kahit hindi ako makatulog. Sa ngayon, parang ordinaryong tao lang din ako, gaya ng lahat. Masayang tumanggaw si Wulrich. Napakasarap pakinggan. Ngumiti ng mapait si Gilda. Ha, gusto ko talagang makapasok sa Paradise Secret Realm. Well, hindi na mangyayari iyon ngayon dahil level 4 Royal Saint na ako. Tanggang babae. May iba pang mga lihim na kaharian na maaari mong pasukin. Hindi ka pinayagan ng kondisyon ng iyong katawan na makapasok. Kahit gustuhin mo man, hinding-hindi ako papayag. Isipin mo na lang kung gaano kadelikado kapag nahimatay ka kapag nasa loob ka ng Secret Realm.
Sabi ni Woolrich. Huwag kang mag-alala. Niloloko lang kita. Napangiti si Gilda. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Woolrich. Mabilis na lalabas ang mga salita tungkol sa napakalaking pag-unlad mo. Sa palagay ko ay nakatanggap na ng balita ang ilan sa mga sekta tungkol sa iyo. Maraming mga tao ang pag-uusapan ang bagay na ito at ikaw ay naging isang napili. Naghalo-halo ang damdamin ni Gilda tungkol doon. Napaisip siya at mapait na ngumiti. Siguro ito ang destinasyon ko. Sayang, hindi ito nangyari kay Frederick. Mr. Woolrich. Nandito ang sect leader ng Horizon Sect, ang mga elder nila, at si Mr. Frederick. May gusto daw silang pag-usapan sa iyo. Biglang nagulat ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakarami sa kanila. Natigilan si Woolrich at medyo nagulat. Oo, paminsan-minsan, ang sect leader ng Horizon Sect at ang kanyang anak ay pumupunta kay Gilda paminsan-minsan dahil engaged na si Gilda kay Frederick. Normal lang nagugustuhin ni Frederick na makasama si Gilda para mapalakas ang kanilang relasyon. Gayunpaman, si Gilda ay lumalala, at ang oras na siya ay nawalan ng malay ay tumaas. Marahil ay masyado itong iniisip ni Woolrich, ngunit hindi bumisita si Frederick at ang kanyang ama sa nakalipas na 3 taon. Nagdala ito ng maraming katanungan kung bakit sila pupunta ngayon kasama ang kanilang mga elder. Okay. Mangyaring ipaalam sa sino mang elder na malayang makipagkita sa silid pulungan. Itinuro ni Woolrich. Oo, sir. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at mabilis na lumipad palayo. Hindi nagtagal, natanggap din ni Severin ang abiso. Ang sect leader ng pinakamalakas na first-tier sect sa mundo. Ang Horizon Sect. At ang anak niya. Bakit sila bumibisita sa sect sa ganitong oras? Napangiti si Diane. Pumunta ka at malalaman mo. Huwag mong hayaang hintayin kanila. Tumanggaw si Severin at lumipad patungo sa meeting room. Pagdating ni Severin, marami na ang naghihintay. Nandoon din sina Woolrich at Gilda. Tumingin siya kay Gilda nang matuklasan niyang nakatingin ito sa labas ng pinto ng may pag-asa. Mukhang mahal na mahal niya si Frederick. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao mula sa Horizon Sect ay inihatid ng isang disipulo. Frederick. Sigaw ni Gilda nang makita siya at tumakbo papunta sa kanya. Medyo maganda siya. Malamang kasing gwapo ko, napaisip si Severin. Mula sa malayo, naamoy niya ang pabango kay Frederick. Gayunpaman, ang pabango ay may masangsang na amoy na hindi nagustuhan ni Severin. Hahaha. Gilda. Ang ganda mo at mas dalagang-dalaga ka na rin. Papuri sa kanya ni Frederick habang tuwang-tuwa na hawak ang kamay ni Gilda. Gayunpaman, ang dapat sana ay isang papuri mula kay Frederick ay parang isang sexist na komento kay Gilda. Hindi gaanong sinsero ang kanyang ngiti. Frederick, matagal ka nang hindi bumisita. Miss mo na ba ako? Tanong ni Gilda habang sinasabi sa sarili na huwag mag-isip ng sobra. Nakangiting sabi ni Frederick. Siyempre ginagawa ko. Masyado akong abala sa aking pagsasanay kaya wala akong oras na pumunta. Isa na akong level 6 Royal Saint ngayon. Sinabi sa akin ng aking ama na ako ang pinakamalakas sa aking henerasyon. Nagbigay iyon ng sorpresa kay Gilda, ngunit masaya rin siya para sa kanya. Talaga. Ang galing. Alam kong gagawa ka ng napakahusay. Ang galing mo talaga. Hoy, balita ko okay ka na ngayon at isa ka ng level 4 Royal Saint. Totoo ba iyon? Nag-aalalang tanong ni Frederick. Ilang taon na ang nakalipas, madalas siyang bumisita kay Gilda dahil engaged na sila. Sa tuwing nakikita niya ito, namamangha siya sa kagandahan nito. Bagamat hindi nakasabay sa kanya ang pagkamit ni Gilda, napakatalino rin niya. Isa pa, mas bata si Gilda sa kanya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sekta ay isa ring salik na hindi maaaring mapabuti ni Gilda hanggat kaya niya. Gayunpaman, biglang nagkasakit si Gilda. Hihimatayin siya kahit isang beses sa isang araw, at hindi ito ikinatutuwa ng kanyang ama. Si Frederick ang susunod sa linya ng Horizon Sect. Napagtiisan na niya ang katotohanang hindi makakasabay sa kanya ang natamo ni Gilda. Kung pinakasalan niya si Gilda, na may sakit, maaaring maging pabigat ito para sa kanya, at magdudulot iyon ng kahihiyan sa kanya at sa sekta. Kung talagang ikinasal si Frederick kay Gilda,
Kailangan niyang ayusin ang mga taong mag-aalaga kay Gilda. Imbes na tulungan siya, mas lalo lang siyang mahihirapan. Iyon ang sinubukang iwasan ni Frederick at ng kanyang ama. Sa una, ang ama ni Frederick, si Marcus John, ay nagplano na kanselahin ang pakikipag-ugnayan ng si Frederick ay naging isang level 6 royal saint sa pamamagitan ng pagsasabing napakalaki ng agwat ng tagumpay sa pagitan nina Frederick at Gilda. Sa puntong iyon, walang silbi si Gilda sa kanila kahit gaano pa siya kaganda. Natatakot silang maapektuhan ng kanyang karamdaman ang kanyang sanggol sa hinaharap. Kaya, tiyak na hindi niya papayagan ang kanyang anak na pakasalan si Gilda. Bagaman, nabigla siya nang marinig na ganap na gumaling si Gilda. Ang mas nakakagulat, nagawa ni Gilda na maging isang level 4 royal saint sa isang magdamag. Nagbago ang kanilang pananaw kay Gilda. Sa halip na isipin na walang silbi si Gilda, naisip na rin nila ngayon na isang henyo si Gilda. Isang babaeng tulad niya lang ang nararapat na makasama si Frederick. Kaya, ang pagbisita ngayon. Nakangiting tumango si Gilda. Oo, ganap na akong naka-recover at isa na akong level 4 royal saint ngayon. Gayunpaman, hindi siya nagdetalye tungkol sa kung paano siya gumaling at kung anong uri ng sakit ang mayroon siya. Napakaraming tao, at hindi niya alam kung paano sasabihin kay Frederick. Hahaha. Ang sarap pakinggan. Binabati kita, Gilda. Humalaklak si Marcus. Salamat, Mr. Marcus. Maswerte ako. Napangiti nang nakakahiya si Gilda. Nagpatuloy si Marcus. Mukhang mas masigla ka kaysa dati. Naaalala ko pa noong huling punta ko rito. Lagi kang pagod na pagod. Ibang-iba ka na ngayon. Tingnan mo kung gaano ka kaganda. Kayo ni Frederick ay talagang isang napakagandang magkasintahan. Sa lahat ng oras, si Severin ay nakatingin kay Frederick. Kailangan niyang aminin na si Frederick ay likas na matalino. Dahil ipinanganak si Frederick sa first tier na sekta, marami siyang mapagkukunan upang matulungan sa kanyang pagsasanay. Siyempre, ang pagsusumikap ay hindi makakatulong sa kanya upang maging isang level 6 royal saint ng ganoon kadali. Kailangan pa rin niya ang kanyang likas na talento. Hahaha. Mangyaring upo. Tumawa si Wulrich at inutusan ang disipulo na ihain ang pinakamasasarap na espiritual na tsaa sa panauhin. Tumawa siya at nagtanong, Mr. Marcus, sa tingin ko ay 3 taon na ang nakalipas mula nang bumisita ka sa amin. Alam kong abala kang tao. Kaya, ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Kung tutusin, hindi siya masyadong natuwa na nabigo sina Marcus at Frederick na bisitahin si Gilda sa nakalipas na 3 taon. Nang lumala ang kondisyon ng kalusugan ni Gilda, bumaba ang bilang ng kanilang pagbisita. Kaya, naramdaman ni Wulrich na hindi talaga gusto ng dalawa si Gilda gaya ng sinabi nila. Gayunpaman, wala siyang masabi dahil ang Horizon Sect ang pinakamalaki at pinakamalakas na first tier sect. Parang hindi tama na bumisita sila ngayon. Isinama pa nila ang kanilang mga elders. Halata naman, iba sila. Humalaklak si Marcus. Hahaha. Oo, naging abala ako. Sinabi ko nga kay Frederick na puntahan namin si Gilda sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, abala siya sa pagsasanay kaya kailangan naming ipagpaliban. Dahil libre kami ngayon, naisip namin na dapat kaming pumunta. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Hindi na bata sina Frederick at Gilda. Ibig kong sabihin, mayroon na siyang magandang tagumpay at mas maayos na ang kanyang pangangatawan kaysa dati. Iniisip ko kung panahon na ba para magpakasal sila. Kaya naman hinihiling ko sa mga elders na magsama-sama bilang mga saksi at gamitin din ang pagkakataong magdala ng mga regalo upang kumpirmahin ang kanilang kasal. Pagkatapos ay hahanap tayo ng magandang araw para sa kasal. Sinabi ng isang elder ng Horizon Sect. Bagaman hindi kami nakatutok sa formalidad, ang kasal ay kung tutuusin ay isang malaking kaganapan sa pagitan ng dalawang sekta. Sa palagay ko ay mahalaga pa rin na dumaan sa ilang proseso. Halimbawa, ang pagpili ng magandang araw para sa kasal at ang pag-escort kay Gilda sa Horizon Sect. Matapos marinig iyon, ngumiti si Wulrich. Hahaha. Nagmamahalan sila at engaged na. Kaya wala akong tutol sa mungkahi basta okay lang kay Gilda. Gilda, halika at tingnan ang Reg Along inihanda namin para sa iyo.
Maraming 4th grade alchemical pills at 5th grade na espiritual na mga halamang gamot. Malaki ang tiwala ni Frederick na tatanggapin ni Gilda ang regalo at masayang ikakasal ito, kaya ipinasa niya ang special ring sa kanya. Gayunpaman, natigilan siya nang makitang nag-aalangan si Gilda at hindi kasing saya ng inaakala niya. Frederick, may gusto akong sabihin sa iyo. Kung gusto mo pa rin ako at handang pakasalan ako pagkatapos kong marinig iyon, ikalulugod kong sumang-ayon sa proposal. Sabi ni Gilda matapos itong mapag-isipan. Matapos marinig iyon, medyo nabigla si Severin. Alam niya ang tinutukoy ni Gilda at alam niyang gusto nitong sabihin kay Frederick na hindi na siya virgin. Hinangaan niya ito dahil sa lakas ng loob niyang magtapat kay Frederick. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi karapat-dapat sa iyo ang anak ko? Hindi mo ba iniisip na perpektong magkasintahan kayong dalawa? Nakangiting sabi ni Marcus, pero bakas sa tono niya na medyo hindi siya masayang umiti si Frederick. Anong gusto mong sabihin sa akin? Pwede mo itong sabihin dito. Kahit ano paman, gusto kitang pakasalan. Hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Bahagyang naaliw ang mga salitang iyon kay Gilda. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siya. Frederick, gusto ko talagang makausap ka ng mag-isa. Aabutin lang ito ng 10 minuto. Napakahalaga nito para sa akin. Sige. Sumang-ayon si Frederick, nakikita kung gaano katiyaga si Gilda. Sabi niya, Tatay, sasama ako saglit kay Gilda. Wala rin akong ideya kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin ng personal. Hahaha. Pumunta ka. Humalaklak si Marcus at ikinaway ang kamay sa anak. Hindi nagtagal, dinala ni Gilda si Frederick sa isang tahimik na lugar kung saan silang dalawa lang. Sige, walang ibang tao dito. Pwede mo nang sabihin sa akin ngayon. Ngumiti ng malumanay si Frederick. Talagang inaabangan niya na maging asawa niya si Gilda. Huminga ng malalim si Gilda at nagtanong. Frederick, mahal mo ba talaga ako? Natigilan si Frederick matapos marinig ang tanong na iyon. Nakangiting sabi nito. Gilda, bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Kung hindi kita mahal, hinding-hindi ko hihilingin sa tatay ko at sa mga elders na pumunta dito para mag-propose na magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Isipin mo rin ang regalong inihanda ko. Parang walang kwenta ang tanong na yan ngayon, di ba? Ang sagot ay nakatulong para mawala ang tensyon na nararamdaman ni Gilda. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Kung gayon, sa tingin mo ba ay mahalaga na ang iyong asawa ay isang birhen? Napaisip si Frederick at sinabing. Hindi naman siguro. Karaniwan na yan ngayon. Basta't may 2 taong nagmamahalan, hindi na nila kailangang istorbohin kung sila ba muna. Tumanggaw si Gilda at tumingin kay Frederick ng may pananabik. Talaga. Tapos mamahalin mo pa ba ako kung hindi na ako virgin? Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Frederick ay isang bomba ang sumabog sa kanyang ulo. Nakatayo siya doon na parang natulala at iniisip kung tama ba ang narinig niya. Bata pa lang sila kilala na niya si Gilda, at alam niya kung anong klaseng babae si Gilda. Siya ay tiyak na hindi isang batang babae na matutulog sa paligid o makikipagtalik sa isang taong hindi niya asawa. Higit sa lahat, siya ang first love ni Gilda. Kaya lang, hindi na makatwiran na hindi na birhen si Gilda. Maya-maya ay napangiti siya ng nakakahiya at ayaw pa rin maniwala. Gilda, nagbibiro ka ba? Paanong posible iyon? Sigurado akong nagbibiro ka. Tumigil ka sa paglalaro. Hindi ka ganoong klaseng babae. Ngumiti ng mapait si Gilda. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako tungkol dito? Hindi. Anong nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. May karelasyon ka ba na hindi ko alam? Galit na tanong ni Frederick nang mapagtantong hindi nagsisinungaling si Gilda. Naging emosyonal siya at nadismaya rin. Sa sandaling iyon, nawalan ng masabi si Gilda. Galit siyang tumingin kay Frederick at dismayadong nagtanong. Kaya iyon ba ang tingin mo sa akin? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung paano mo nawala ang iyong unang pagkakataon. Napangisi at nanunuya si Frederick. Ang kanyang reaksyon ay labis na ikinadismaya ni Gilda. Pakinggan mo ako. Handa pa ring maniwala si Gilda na patatawarin siya ni Frederick kung ipapaliwanag nito sa kanya ang lahat. Walang makakapaghiwalay sa isang mapagmahal na mag-asawa. Kahit papaano,
Iyon ang pinaniniwalaan niya. Sige. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Paano ka nawala sa unang pagkakataon? Magkakilala na tayo simula bata pa tayo. Gusto ko talagang malaman kung paano ka lumihis sa likuran ko at sumama sa ibang lalaki. Sabi ni Frederick. Matalas ang kanyang mga salita, parang punyal na tumutusok sa puso niya. Tiniis niya ang sakit at sinabi kay Frederick ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Nang matapos siya, nagpatuloy siya. Iyon ang nangyari. Ginawa lang iyon ng tatay ko dahil gusto niyang iligtas ang buhay ko. Kung hindi, patay na ako ngayon, Frederick, sana talaga maintindihan mo kung anong sitwasyon iyon. Hindi ko alam pero hindi ko naman masisisi ang tatay ko, di ba? Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya. Kaya nga gusto talaga kitang makausap muna ng pribado. Kung tatanggapin mo, ituloy natin ang kasal at walang makakaalam nito. Ipagpatuloy natin ang mamuhay na masaya. Kung gusto mong maghanap ng babae, hindi na ako takutol. Kung tutuusin, normal lang na magkaroon ng higit sa isang asawa ang isang magaling na lalaki. Pero kung hindi mo matanggap na hindi na ako birhen, hindi rin kita masisisi. Ako ang hindi nagpoprotekta sa katawan ko. Nabigo akong iharap sa iyo ang perpektong ako. Upang maprotektahan ang relasyong ito, minaliit ni Gilda ang sarili, at kinailangan pa niyang magmakaawa kay Frederick na patawarin siya. Nagpatuloy siya sa pagtingin kay Frederick, umaasang maiintindihan nito na hindi nito gustong matulog sa ibang lalaki. Hindi nakakagulat na nalampasan mo ang napakaraming antas sa loob ng isang gabi. Napangiti ng mapait si Frederick at napakasama ng pakiramdam. Sa reaksyon ni Frederick, masasabi niyang hindi ito masaya at masama ang pakiramdam. Gayunpaman, hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Napakahirap talagang tanggapin. Gayunpaman, naniniwala siyang madali nilang malalampasan ni Frederick ang paghihirap na ito dahil mahal nila ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Nagtitiwala siya na ang kanyang kagandahan at likas na talento ay mas mahusay kaysa sa maraming mga batang babae. Bukod dito, sinabi sa kanya ni Woolrich na magiging mas madali para sa kanya ang pagsasanay dahil sa kanyang kasalukuyang konstitusyon. Mas kaunting pagsisikap ang kailangan para sa kanya upang maisakatuparan ang kailangan ng maraming taon at pagsusumikap. Maaga o huli, makakasama niya ang iba pang nangungunang mandirigma sa kanyang henerasyon. Sino ang lalaking iyon? Gusto ko siyang patayin. Galit na tanong ni Frederick habang nakakuyom ang kamao. Hindi ko rin alam at ayokong malaman. Pinaalis na siya ng tatay ko. Kung mas malayo ay mas mabuti. Hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol dito. Sagot ni Gilda. Hindi siya. Isa lang naman ang tipo ng tao na hindi magsasabi ng sikreto, isang patay na tao. Hanggat nabubuhay pa siya, sasabihin niya sa isang punto. At saka, nakakapagmalaki talaga na makasama ka sa pagtulog. Kinukumpirma ko na sasabihin niya sa isang tao na sa tingin niya ay tikom ang bibig. Napangisi si Frederick. Tumanggi si Gilda na isipin iyon. Tumingin siya sa kanya at sinabing, galit din ako sa kanya at sana mapatay ko siya. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto kong siya pala ang nagligtas sa akin at ang tatay ko naman ang humingi ng tulong sa kanya. Kung nakatayo siya sa harap ko ngayon, sa tingin ko, hindi ko siya kayang patayin. Gaya ng naisip ko, isa kang kalapiting mababa ang lipad. Napangisi si Frederick matapos marinig iyon. Talagang galit siya kay Gilda at hinamak ito. Anong sabi mo? Paano mo ako natawag ng ganyan? Napaatras si Gilda ng 2 hakbang at nag-alinlangan sa kanyang mga tainga. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Frederick na slut. Ikaw nga. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na hindi mo kayang patayin ang lalaking nagsamantala sa iyo noong nasa panganib ka? Kung hindi ka kalapiting mababa ang lipad, sino pa? Hindi na yata natin dapat ituloy ang kasal. Hindi ka karapat-dapat na maging asawa ko. Napangisi si Frederick. Mahalaga ba talaga sa iyo na ikaw ang una kong lalaki? Alam mo bang kung hindi ako nailigtas ng lalaki iyon, hindi ako aabot sa edad na 30. Sinasabi mo ba sa akin na mas gusto mong makita akong mamatay at tumangging malaman na kaya kong mabuhay upang makasama ka sa pamamagitan ng pagpayag sa lalaking iyon na iligtas ako? Tanong ni Gilda. Panay ang iling niya at mukhang nawalan ng pag-asa. Sa lahat ng oras na ito,
Akala niya matatanggap ni Frederick ang kapintasang ito dahil mahal siya nito. Mali pala siya. Tama ka dyan. Gilda, ako ang pinakamalakas at pinakamapagbigay na tao sa ating henerasyon. Alam mo ba kung ilang babae ang mamamatay para maging asawa ko? Kaya bakit pa ako magpapakasal sa babaeng hindi na birhen? Ngumisi si Frederick. Walang pakialam si Frederick kung masaktan man si Gilda sa sinabi niya. At saka, walang mga sikretong hindi nabubunyag ng oras. Ano kaya ang iisipin ng mga tao sa akin kapag nalaman nila ito? Ako na ang magiging pinakamalaking katatawanan sa mundong ito. Sa tingin mo ba dapat pa rin kitang pakasalan? Labis na nadismaya si Gilda. Hindi. Sigurado akong hindi mangyayari yon. Di ba sabi mo hindi importante na hindi birhen ang asawa mo? Di ba ikaw yung nagsasabi na normal lang na magkaroon ng ilang relasyon bago magpakasal? Sabi mo wala kang magiging problema. Nakangising sagot ni Frederick. Gilda, napakawalang muwang mo. Ordinaryong lalaki ang tinutukoy ko. Dapat masaya silang pakasalan ang isang magandang babae bilang kanilang asawa. Wala sila sa posisyon para magreklamo tungkol sa ganito o ganyan. Tapos nagkibit-balikat siya at mapagmataas na sinabi. Halata naman na hindi ako sila. Ang bawat babae ay nagmamakaawa na maging aking asawa dahil sa aking likas na talento. Tsaka ako ang kahalili ng Horizon Sect. Di ba gusto mo rin magpakasal dahil doon? Gusto mong maramdaman kung ano ang pakiramdam na maging bahagi ng pinakamalakas, makapangyarihan, at maimpluwensyang tao, di ba? Natarante si Gilda. Ganyan ba talaga ang tingin mo? Ang tingin mo ba sa akin ay isang taong gaaman sa kapangyarihan? Hindi lang ako makapaniwala. Mahal na mahal kita pero ganyan ang tingin mo sa akin. Sabi pa ni Frederick. Ha? Umaasa talaga ako na ikakasal na tayo. Magiging mabuting mag-asawa talaga tayo, pero hindi ka karapat-dapat maging asawa ko. Gusto ko ng asawang maganda, talentado, at kumpleto. Hindi lang ikaw ang maganda at talentado. Kaya bakit ako dapat makipagkasundo sa iyo? Masyadong nasaktan si Gilda kaya nahihirapan siyang huminga. Nakakagulat na malaman kung ano talaga ang tingin sa kanya ni Frederick. Kinagat niya ang labi niya at umiwas sa pag-iyak. Hindi ko kasalanan na nawala ang pagkabirhen ko. Hindi ko rin ginustong mangyari iyon. Wala akong pagpipilian. Patay na ako ngayon kung hindi ako niligtas ng lalaking iyon. Paano mo ako pakakasalan kung patay na ako? Umiling si Frederick. Wala akong planong pakasalan ka kung hindi pa gumagaling ang katawan mo. Hindi na kita pakasalan ngayong hindi ka na birhen. Parang ganito na talaga. Hindi tayo dapat magsama. Pasensya na pero hindi ka karapat-dapat maging asawa ko. Pagkatapos noon, lumipad siya, naiwan si Gilda mag-isa. Umupo si Gilda sa upuan at hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Maya-maya, bumalik si Frederick sa meeting room. Nasaan si Gilda? Tanong ni Woolrich na walang bakas ng Gilda. Ngumisi si Frederick at sinabing, Mr. Woolrich, pasensya na pero sa tingin ko hindi karapat-dapat si Gilda na maging asawa ko. Mas mabuting manatili na lang tayong magkaibigan. Aalis na kami. Tatay, umalis na tayo. Tumingin si Frederick sa kanyang ama at sinabi sa kanya na oras na para umalis. Mr. Woolrich, aalis na kami. Paalam. Nakita ni Marcus ang pagmumukha ni Frederick at alam niyang may nangyari. Paalam, Mr. Marcus. Sa ngayon, nahulaan ni Woolrich na sinabi ni Gilda kay Frederick ang nangyari. Kung hindi, hindi iyon sasabihin ni Frederick. Dumating siya upang hilingin na pakasalan siya ni Gilda, at inihanda na rin niya ang regalo. Wala nang ibang magpapabago sa isip niya maliban doon. Magalang silang pinaalis ni Woolrich habang nahihiya. Gayunpaman, hinamak niya si Frederick. Hindi sinasadyang mawala ni Gilda ang kanyang pagkabirhen. Ginawa ito sa kondisyon na nasa panganib ang kanyang buhay. Nakakagulat na makitang hindi ito maintindihan ni Frederick. Pinatunayan lang nito na hindi niya mahal si Gilda gaya ng sinasabi niya. Hahanapin ko si Gilda. Sabi ni Severin habang natatakot na baka may gawin si Gilda sa kanyang sarili. Tumanggo si Woolrich at bumantong hininga. Ang second elder ay natigilan at hindi alam kung ano ang nangyari. Napatulala rin ang third elder. Anong nangyari?
Bakit biglang nagbago ang isip ni Frederick? Bakit niya sasabihing hindi karapat-dapat si Galda na maging asawa niya? Siya ay isang maganda, bata, at may talentong dalaga. Ibig kong sabihin, si Gilda ay posibleng magkaroon ng panibagong tagumpay at malampasan siya sa isang gabi. Tama. Siya ay isang mayabang na baboy para sa pananakit kay Gilda. Galit na sabi ng isang protector. Hindi alam ni Woolrich kung paano ito ipapaliwanag sa mga elder at sa mga guardian. Siguro iniisip nila na sinisikap nating sandalan sila. Di bale. Si Gilda ay isang kahangahangang babae. Tiyak, makakatagpo siya ng isang taong higit na mas mahusay kaysa kay Frederick. Dito nagtatapos. Samantala, lumipad si Severin sa paghahanap kay Gilda. Pagkatapos ay hinanap siya nito at pinuntahan siya. Nakita niyang malungkot si Gilda, na namamaga ang mga mata pagkatapos umiyak. Naghalo-halo ang kanyang damdamin. Siya ang nagligtas kay Gilda sa pamamagitan ng pagtulog sa kanya. Ito ay lubos na naiintindihan kung si Gilda ay nais na patayin siya ngayon kung alam niya na siya ang lalaki. Dahil sa kanya kaya nakipaghiwalay si Frederick sa kanya. For some reason, natuwa talaga siya sa nangyari. Kahit papaano ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makabawi kay Gilda at yumako sa responsibilidad na kunin muna ito. Ang hindi matanggap ni Frederick ay nangangahulugan lamang na hindi niya mahal si Gilda. Kung hindi, hindi niya masisisi si Galda. Severin, bakit ka nandito? Nagkunwaring malakas si Gilda at napatayo nang makita si Severin. Pilit niyang pinipilit na ngumiti sa kanyang mukha, ngunit talagang nanginginig ang kanyang boses. Tumalikod si Frederick at sinabi sa lahat na hindi ka karapat-dapat na maging asawa niya. Tapos umalis na lang siya at ang iba pa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero kung gusto mong umiyak, huwag mo nang pigilan. Magpapagaan nito ang pakiramdam mo, at magagamit mo iyon para magpaalam sa nakaraan. Sabi ni Severin. Hindi na nakapagpigil pa si Gilda. Lumapit siya sa mga bisig ni Severin at nagsimulang umiyak. Bakit? Bakit ba masyado niya itong pinapansin? Bakit mas gugustuhin niyang makita akong mamatay? Ganon ba talaga kaimportante para sa mga lalaki na maging unang lalaking makatulog sa babae? Humihikbi at nagreklamo si Gilda. Nakatayo roon si Severin na iniabot ang kanyang mga kamay na gustong yakapin siya pabalik. Gayunpaman, huminto siya sa hallway. Kahit papaano, wala siyang karapatang yakapin siya ngayon. Mapait na ngumiti si Severin at umalma. Tandang babae. Hindi mo problema yan, at huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka niya minahal gaya ng sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Mabuti kang babae. Makakahanap ka ng lalaking mamahalin ka at handang protektahan ka sa buhay niya. Ang mga salitang iyon ay nakapagpagaan ng loob ni Gilda. Noon niya lang napagtanto na niyakap niya si Severin. Mabilis na namula ang mukha niya. Kamusta ka ngayon? Gumaan na ba ang pakiramdam mo pagkatapos mong umiyak? Nakangiting tanong ni Severin. Oo, mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Tumanggaw si Gilda at nagtanong. Sa tingin mo ba ay may isang lalaki na walang pakialam na hindi na ako birhen at pakasalan ako? Ngumiti si Severin. Oo naman. Napakaganda mo. Sigurado akong hindi lahat ng tao ay mag-aalala tungkol dyan. Ngumiti ng mapait si Gilda. Ang tanga ko na akala ko sapat na ang tibay ng relasyon namin para malampasan ito. Akala ko maiintindihan niya na hindi ko intensyon na mangyari ito. Nanganganib ang buhay ko sa pagkakataong iyon. Siguro ako lang ang nag-isip noon. Bigla na naman siyang binalot ng lungkot. Pero hindi ko lang talaga kaya. Bakit? Mahal na mahal ko siya. Bakit kailangang humantong sa ganito? Pakiramdam ko pinaglalaroan ako ng Diyos. Ayaw niyang makita kaming magkasama ni Frederick. Sa totoo lang, hinangaan ni Severin kung gaano katapat si Gilda at kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Frederick. Isipin mo, maaaring maging isang magandang bagay ito. Kahit papaano, alam mo kung anong klaseng tao si Frederick ngayon. Masasabi mo rin kung gaano kanya talaga kamahal. Gagawin ba niya ito sa'yo kung mahal ka talaga niya? Binaliwala niya ng tuluyan ang iyong nararamdaman dahil iniwan niya ang mga bagay na dati ay hindi niya napapansin. Ngumiti ng mapait si Gilda. Kahit papaano, hindi niya sinabi sa mga elders na hindi na ako birhen, di ba?
Tumango si Severin. Hindi niya ginawa, ngunit sa tingin ko ang mga salita ay lalabas sa lalong madaling panahon. Nasaktan si Gilda sa pag-iisip tungkol dito. Ano kaya ang nangyari? May boyfriend ka ba dati? Upang hindi ilantad ang sarili, kinailangan niyang magpanggap na hindi niya alam kung paano nawala ang pagkabirhen ni Gilda. Sagot ni Gilda. Masasabi ko sa'yo pero kailangan mong ay pangako sa akin na hindi mo masasabi sa iba. Nagtaas ng kamay si Severin at nagmura. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino.